Pasensya Brother Juan 19 na kung masyadong hindi kita agad napansin kanina dahil nga meron kami tinalakay, no, at may mga pahayag yung mga kasama ko. So ngayon ang una mong sinabi dito, Brother John Ray, paano po kita message sa Facebook page ko, bro, i-type mo ang Yesumar, YESUMAR, Yesumar. Yan ang aking official account. Ang picture ay yung pamilya ko. Animated siya, pero makikita mo nakakulay dilaw na may heart sa gitna yung damit namin. Yesumar ang pangalan, kapatid. Kung gusto mo akong makausap ng personal, okay? Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, Car bag sauce in hand. Tapos sabi niya kasi dito, Brother John Ray, sana po mapansin mo message ko. Gusto ko pong magpa-convert sa Catholic. Nabuksan po isipan ko dahil sa mga paliwanag mo, dahil sa kakanood ko po ng mga video. So maganda sana kapatid na Juan na makapasok ka sa Zoom mismo, no? Baka sa mga susunod na araw, bro, pwede kang mag-download ng apps na Zoom. Tapos i-download mo lang sa cellphone mo yan para makapasok ka sa Zoom namin, or else pwede kang tumawag kay Brother Jandro, number ni Brother Jandro, pwede mo siyang tawagan. So sa susunod, bro, tingnan mo sa live namin yung number ni Brother Jandro para matawagan mo siya ng live. Okay, kasi siya ang nasa studio, kapatid. So dalawang paraan para makausap mo kami ng personal. Ibinigay ko naman sa iyo yung yung account ko. Pwede mo akong kausapin na, pero dito sa live, pwede kang pumasok sa Zoom by uploading Zoom app, or else tawagan mo si Brother Jandro through WhatsApp account or sa kanyang number mismo or sa Messenger din, para makapasok ka sa Zoom at makita ng tanan ng lahat yung gusto mong i-share sa amin dito, kapatid, no? So gusto daw niyang magpa-convert sa Catholic. So ano pa mga sinabi niya dito? Sabi niya, INC siya. Ayon sa mga tanong kasi sa kanya kung ano yung sikta, sabi niya, INC po. So INC si Brother Juan 19. Aglipay, bukod po ba yun sa Iglesia Katolika? So may mga tanong sa kanya. Sabi niya, hindi po ako nabinyagan sa Katoliko dahil kinagisnan ko pong relihiyon ay Jehovah Witnesses hanggang sa naanib po kaming pamilya sa INC nung magkaisip na ako. So ano sila, Jehovah Witnesses na, Brother Angel, pero yung pamilya niya na-convert sa INC. Ayan, pagpatuloy natin yung mga sinasabi niya dito. Pero kahit na sa INC po ako, hindi ako tumitigil magsaliksik sa relihiyon. Muntik na rin po ako maanib kay Soriano. Sarado isip ko sa aral ng Katoliko dahil sa mga sinasabi ng mga relihiyong inaniban ko. Kaya hindi na ako dati nagsaliksik sa Iglesia Katolika, pero nung napanood ko po si Brother John Ray, naging interesado ako. Lalo na nung pinanood ko pa mga video niya. Matagal ko na pong hinahanap ang totoong relihiyon at halos lahat pinag-aagawan ng mga relihiyon na tatag ni Jesus ang mga pinag-aralan kong relihiyon. Pero kay Brother John Ray ko lang po nalaman na tanging Iglesia Katolika lamang talaga po ang tunay na tatag ng Panginoong Hesus. Yes bro, historically speaking, yes, no? Nakita ko po yun, pero kahit
pilit kong intindihin, hindi ko magawa dahil Tagalog po ako. Kahit gusto ko panoodin debate nila, kaya po hindi ko po talaga maintindihan. Wala naman akong debate na Bisaya, baka hindi ako yun. Tagalog ang debate ko, bro. Pero ganyan pa man, no? Baka mistaken identity lang. Try ko po hanapin Tagalog dub. Pero desidido na po ako lumipat sa Iglesia Katolika dahil ang liwanag po ng mga pagpapaliwanag ni Kajunre, pag pinapakinggan ko siya, ang buong akala ko po talaga ay natalikod ang unang iglesia na tinatag ni Jesus. Dahil yun po ang sinasabi ng mga pinanggagalingan kong relihiyon. Kaya nagulat ako nang malaman ko kay Kajunre na hindi pala matalikod ang unang iglesyang tatag ng Panginoong Jesus. Yes bro, totoo po yan, hindi matalikod at ipapaliwanag natin yan mamaya-maya. Basahin ko lang itong mga message mo. Ang mga tumalikod tao, hindi ang iglesia. Correct. Yan, tao ang tumalikod, hindi ang iglesia, kapatid. Ang totoo po niyan, galing na ako kanina sa kumbento. Pumunta siya ng kumbento kanina, Brother Angel. At nagpatulong na po ako para makapagpa-convert. Okay. Good action yan, kapatid. No? Nagpatulong na siya, Brother Angel, sa kumbento para mapa-convert. Maigi yan, kapatid. Maigi yan. At least may step kang ginawa para talagang mapasok ka sa simbahan. At the best way yung ginawa mo, kapatid, na pumunta ka sa kumbento, no? Hinihintay ko na lang po na tawagan ako para sa process. Pero gusto ko lang po malaman kay Kajunri na kung bakit sinasabi ng mga sekta na natalikod ang unang tatag ng Panginoong Hesus. Okay, sasagutin natin yan mamaya, kapatid, no? Kung bakit sinasabi ng ibang sekta na natalikod ang unang iglesia. Alright. Tapos ano pa sabi niya? Salamat na pansin na po talaga ako ng Kajunre. Hindi po kasi ako marunong. Okay, sagutin natin yan mamaya, Kahuan. Tahuan. Salamat po. Alam mo, Kajunre, kasi ano yan sa mga iglesia ni Cristo, ano ba ibig sabihin ng Brother Angel? Alias? Shortcut yata ng kapatid parang gano'n. Okay, kapatid. Okay. Pasensya ka na, bro Juan na, kasi sa amin kasi bro or sister Hindi kami sanay sa salitang ka. Ano pala yon? Parang abbreviation ng kapatid pala yon. Parang gano'n. At yun pala yung sinasabi na nag-message sa akin, napansin niyo dun sa mo. Ayun, so nasagot na brother pala, yun pala yung sinasabi niya, may INC na, ayun, nakita niya yung message, pinaalala niya sa akin, minessage ako, bro, paalala po to, may message sa ganito yung INC. So, yun po, no, unang-una, ang maisuggest namin, wag ka munang magsimba ka pwede, pero wag ka muna mag-communion, no, magkakasala ka lalo. Tapos pwede ka ring muna, no, magtanong sa pari din kung wala pang time. 'Yun ang pinaka main na diyan, no. Pwede ka kung sakali, pwede kang umattend ng misa, but wag ka mag-receive ng communion. And then kung sakaling mayroon ka pang gusto kung paano ka makabalik, it's either ngayon o bukas sasabihin namin kung paano, kapatid. Yes, at ito pa yung sa kasunod na sinabi niya, opo. Tinanong siguro siya dito, napanood mo ang conversion ni Brother Jared Almazura? Tanong ni Feby Dulay sa kanya. Sagot niya, opo, napanood ko po siya kay Kajando. Kajando naman. Kapatid na Jando po siya naliwanagan. Katulad ko rin po siya, parehas po sana kami na muntik na mag-aral sa pagkaministro ng INC. Kaya nagulat ako nung nalaman ko nagpa-convert siya. So baka may kay Brother Jared din, no? Sige po, at ano pa sabi niya dito, isa lang po ang gusto ko malaman kay Kajunre, kung totoo po ba o mababasa ba sa Bible na natalikod ba ang unang tinatag ng iglesia ng Panginoong Hesus? Tapos ang sabi niya, kasi ang sinasabi ng mga pinanggalingan ko ay natalikod ang unang iglesia, pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ni pintuan ng Hades ay hindi mananaig sa iglesyang itinayo niya. Amen, kapatid. At tumbukan mo yung talata. Hindi pa ako marunong kung paano yun. Kuya John Ray, yung tanong ko to sa kanya kung pwede ba siyang pumasok sa Zoom. Okay, so ipapaliwanag muna natin, kapatid, sa iyo una, maraming salamat, kapatid, sa pagtangkilik mo sa programa, hindi lang sa akin, kundi sa programa ng Punto por Punto. At masaya kami na nakapagbigay kami sa iyo ng liwanag. Alright? So ipagpatuloy mo yan at maganda yung step na ginawa mo, no, towards
conversion, pumunta ka sa kumbento, kasi yun talagang the best way. Kailangan pumunta ka sa simbahan para tulungan ka. Kasi hindi ka namin matulungan ng physical. Ang kaya lang namin gawin ay paliwanagan ka, kapatid. So the best way for you na talagang makapasok ka sa simbahan is to ask help sa simbahan mismo na malapit sa iyo. So, number one na suggestion namin para sa iyo, kapatid. Sa tanong mo, dalawa yon, nakuha ko na tanong mo kung totoo ba na natalikod ang Iglesia ni Cristo at mayroon bang mababasa sa Bible. At mayroon ka pang tanong na bakit sinasabi yun ng mga ng mga ibang mga ngaral. Siguro yung pinaka-simple na lang na sagot doon sa kung bakit sinasabi yan ng mga ibang mga ngaral. Of course, kapatid, para siraan ang simbahan, no? Alam mo, ang isang magnanakaw, kapatid, na gusto mo makakuha ng bunga sa isang puno na itinanim ng kanyang kapitbahay, babatuhin at babatuhin talaga yung puno para makakuha ng bunga. Yun lang po kasimpleng analogy dyan. Diba, kapag may nakita kang puno ng mangga na itinanim ng iyong kapitbahay, tapos ang sarap ng mga bunga, para makakuha ka, babatuhin mo yung mangga para madaglag yung ibang mga puno para makuha mo yung bunga. So in other words, kaya ginagawa ng mga sekta yan para mabulag nila ang mga Katoliko at mapaanib sa kanilang sekta. Na kung saan yan po ang unang pinapaalala sa atin nating Panginoong Jesucristo. No, in Matthew 24 verse 4 to 5, ito po ang wika ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, no, dito ko umpisahan ang pagpaliwanag sa iyo para lalo ka maunawaan. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Pinapaingat ng Panginoong Jesucristo ang mga Kristiyanong Katoliko na hindi maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Marami silang maliligaw. No? At dito sa 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Yan. So yan po ang isa sa dapat nating bantayan, yung mga manliligaw. So paano nila ililigaw? Babatuhin nila ng babatuhin ang simbahan ng mga issue na hindi naman totoo, tulad ng pagtalikod. Of course, kapag natalikod, siyempre hindi na yan sa Diyos kasi natalikod na nga eh. Di ba? Yun ang kanilang mga pagpapahayag sa mga tao para maguyo nila. Saan yung talata sa pagtalikod? Unang Timoteo 4:1. Kapatid, ito yung ginagamit nila na talata at ang Gawa 20 30-31, kapatid. So ito yung mga ginagamit nila na talata sa pagtalikod sa iglesia. Basahin natin ang unang Timoteo 4:1. Ito yung ginagamit nila para ma-aware ka kung bakit mayroong doktrina sa pagtalikod sa simbahan daw. Pero unawain natin to kung simbahan ba talaga ang tinutungkulan dito. No? Basahin natin. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran. Tatalikuran sa isang version na paborito ginagamit dito is magsisitalikod. Wait lang medyo hindi maganda yung... naririnig ba ako, Brother Angel? Hindi gumanda yung aking signal. Ayan, nag-reconnect na. Okay, basahin natin ulit. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. So dito nila kinukuha yung pagtalikod ng iglesia, kapatid. Pero kung babasahin natin mga igi, sa huling panahon, ang iba'y, hindi ang iglesia, ang iba'y. Ang iba, hindi ang iglesia ang tatalikod, kapatid. Okay? Ang iba. Kaya nga, makikita mo ngayon, mayroong mga anti-Katoliko, sila yung sinasabing iba na tatalikod. Kasi kung ididikta na sa ikalawang Timoteo 4:3-4, sila yung mga tao na hindi na makikinig sa tamang aral.
Sabi ni St. Paul dito, sapagkat darating ang panahon na hindi natitiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Sa isang magandang version ng Bible na Tagalog, para mas malinaw, basahin natin sa 3. Bakit sila tatalikod? Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. The reason why, bakit may tatalikod, dahil hindi na nila pakikinggan kung ano yung katotohanan na ituturo ng simbahan. Okay? So in other words, ang tatalikod, yung mga tao kapatid na membro ng simbahan, hindi ang simbahan mismo. Okay? So yan ang malinaw. Ang isa pa sa talata na gagamitin nila, itong sa Acts 20, 30 to 31. Ito ang ating mababasa. Acts 20, 30 to 31. Ito ang ating mababasa. Umpisahan natin sa 28. Sa 28 natin to umpisahan kasi ito ang kanilang ginagamit, no? Ito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Tandaan? Ang Espiritu Santo may pinili na mga obispo sa simbahang Iglesia Katolika lang yan kapatid mo makikita upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So ang Iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang sariling dugo ay nilagyan niya ng mga obispo para siya ang mangaral. Yung pagkain na sinasabi dyan, ibig sabihin, bigyan ng aral, hindi yan pagkain na literal, kundi bigyan ng aral ang mga tao. Yan ang ibig sabihin. Sino magbibigay ng aral? Ang mga obispo na pinili ng Espiritu Santo, mga obispo kapatid. Simbahan lang yan. Pero paano ito tinutwist ng mga nagbulaan ng propeta? Mga bulaang pastor, ito. Ating talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama upang ang mga dala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya kayo'y mga puyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikwat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. So sabihin nila sa inyo, tingnan nyo, kung inaamin nyo na kayo yung simbahan kasi may mga obispo, pinaalalahanan na may papasok na mga masasamang lobo dyan para turuan ng mali ang iba at may alis sa katotohanan. So ikinakapit nila sa simbahan yung mga magsisipasok na lobo. Mali. Kasi sa 32, anong sinabi sa 32? Basahin natin. Sa 32, at ngayoy ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos. Itinagubilin ni Apostol na Pablo sa Diyos ang iglesia na papasukin ng mga ganid na lobo. Hindi ang iglesia mismo ang matatalikod, kundi yun lamang mga maliling lang ng mga lobo kapatid. Dahil ang iglesia, ang kabuang iglesia ay ipinagtagubilid ni San Pablo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay. Pagtitibayin ng salita ng Diyos ang kanyang iglesia at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. So hindi pa rin ma-justify yung ang kanila pong interpretation na pinasok ng lobo ang unang iglesia kaya natalikod. No. Yes, pinasok ang iglesia. No. Part yan sa plano ng Diyos to test His church. Pero hindi yan pababayaan ng Diyos kasi sabi ni St. Paul, itinagubilin ko na kayo sa Diyos. Kaya imposible na matatalikod ang kanyang iglesia dahil pinasok ng mga lobo. Bakit?
Ano ba ang pahayag ni Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia? Iiwanan ba niya ito o sasamahan? O basahin natin ang Mateo 28. Mateo 28, basahin natin sa 19 hanggang 20. Ano ang sinabi ni Panginoong Jesucristo at pangako niya sa kanyang iglesia? Ito. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ano ang pangako ng Panginoon Jesucristo sa kanyang simbahan, kapatid? Ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. I will be with you till the end of time. Sasamahan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia hanggang sa huling panahon. Kaya paano matatalikod ang iglesia? Okay? Yes, pinapisiya niya ni St. Paul na maraming tatalikod. Pero yung tatalikod, ang iba. Hindi ang iglesia ang tatalikod, kapatid. May mga tao talaga na tatalikod. Mamaya, basahin natin anong tawag sa mga taong tumalikod. Tumalikod sila dahil ayon sa ikalawang Timoteo 4:3-4, ayaw na nilang makinig sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan na ayaw nilang pakinggan? 1 Timothy 3:15, ano ang katotohanan na ayaw na nilang pakinggan? O basahin natin. 1 Timothy 3:15, ano ba yung katotohanan na yon? O basahin natin, kapatid. Binabati ko ang lahat ng mga kasama ko. Batiin mo ang mga nagsisiibig sa atin sa pananampalataya. O tito pala to, wait sorry 1 Timothy 3:15. Ayan, 1 Timothy 3:15. Ano ba ang katotohanan na sinasabi sa Bible na ayaw pakinggan ng mga taong tumalikod? Okay? Mga taong tumalikod ang hindi makikinig sa katotohanan. Bakit? Ano ba ang katotohanan? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, ang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang katotohanan, kapatid, ang siyang iglesia ng Diyos na haligi at suhay ng katotohanan. No, napakalinaw. Ang iglesia ng Diyos ang haligi at suhay ng katotohanan. So ang sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat kay Timoteo, ikalawang Timoteo 4:3-4, ang mga tao pagdating ng panahon ay hindi na makikinig sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang iglesia ng Diyos na haligi at suhay ng katotohanan. Ang iglesia ang katotohanan na tatalikuran ng iba. Unang Timoteo 4:1. Tatalikod sila. Bakit sila tumatalikod? Gawa 20:28 hanggang 31, sa gitna ninyo, sa mga obispo, sa gitna ninyo, papasukin ng lubo para mailigaw ang iilan. Kaya talagang nagkaroon ng kaligawan. Marami ang tumalikod dahil nangyari ang propesiya. Pero mangyayari ba na ang iglesia mismo ang tatalikod? Hindi. Bakit? Sinabi ni St. Paul, Gawa 20:32, ipinauubaya ko na kayo sa Diyos para kayo ay pagtibayin. Diyos na mismo ang magpapatibay sa iglesia. Ay ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang iglesia? Mateo 28, 20. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo? Tandaan ninyo, I will be with you till the end of time. Anong pangako? Ulitin natin. I will be with you till the end of time. Kaya yung kanilang interpretasyon na tumalikod ang iglesia, interpretation nila yun. Hindi yun ang pahayag ng Bible. The Bible says, the church will be abide by God till the end of time. Kaya ang iglesia, kapatid, mananatili talaga yan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya walang pagtalikod dyan. At sino yung iglesia na hindi tumalikod ayon sa Bible dahil sa samahan ng Panginoon? Anong iglesia yun? Iglesia ng mga kaparian, pinamumunuan ng pari. O basahin natin unang Pedro
2:9. Anong uri ng iglesia ang itinatag ni Panginoong Jesucristo dito sa mundong ito? Iglesia ba ng mga pastor? Or iglesia ng mga pari? O ito, basahin natin ang sulat ni Apostol na Pedro sa mga Kristiyano. Anong uri ng iglesia ang binigyan ng Diyos na tagapagturo? Iglesia ng mga pastor? Or iglesia ng mga pari? O basahin natin kapatid. Ngunit kayo ay isang lahing pinili. So tumutukoy ito sa iglesia ng Diyos na kanyang itinatag. Lahing pinili. Mga maharlikang pari, isang bansang hinirang. Ano daw? Bansang hinirang. Ang iglesia na pinamumunuan ng mga pari. Bayang pag-aari ng Diyos. Ang iglesia na may mga maharlikang pari ay isang bansang hinirang na pag-aari ng Diyos. Pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Ang mga pari pala ang pinili ng Diyos, no? Ang pinili ng Diyos para magpahayag ng mga kahangahangang ginawa ng Diyos. Ang mga pari pala. Siya ang tumawag sa inyo. Diyos ang tumawag sa mga pari upang siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kaliwanagan. So napakalinaw kapatid na ang iglesia na hindi tumalikod dahil ito ang iglesia na pinangakuan ni Panginoong Jesucristo na kaniyang sasamahan till the end of time ay iglesia ng mga kaparian. Kaya nga sa pahayag ni Apostol na Juan sa kaniyang sulat sa Revelation, ito ang sinabi ni Apostol na Juan sa iglesia ng Panginoon kapatid, no? Revelation 1:6 or pahayag 1:6, ito ang sinabi ni Apostol na Juan. Basahin natin Ginawa niya tayong, ibig sabihin kasama si Apostol na Juan, isang kaharian ng mga pari. So ang mga apostol pala, mga pari, upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Mga pari talaga ang pinili ng Diyos kapatid para manguna sa kanyang simbahan. Ano pa? Pahayag 5:10. Ano pang sinabi ni Apostol na Juan sa iglesia ng Panginoon? Ginawa mo silang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod. So ang lingkod ng Diyos, mga pari. No? Sila'y maghahari sa lupa. Kaya nga sa mundo natin, sa panahon natin bro, nagahari talaga ang mga pari. Kita mo? Gobyerno. Ano ang kalaban ng gobyerno? Mga pari. Hindi nila matinag ang mga pari ang simbahan. Dahil yun talaga ang pinili ng Diyos na maghari sa sanlibutan. Although binigyan ng Diyos ang gobyerno ng karapatan na magpatupad ng batas. Kaya nga sa Romans 13:1-3, sinabi ni St. Paul, galangin niyo ang batas ng gobyerno. Pero sino ang maghahari sa lupa? Napakalinaw, sino ang naghahari sa lupa? Mga pari. No? Ginawa mo silang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Mga pari kapatid. Sinong iglesia ngayon sa panahon natin na pinaghaharian ng mga pari? Di ba iglesia Katolika lang, kapatid? Mayroon man tayong makita ngayon na iglesia din na parang may mga pari. O galing sila sa atin. Sila yung sinabi na tumalikod. Pinasok ng lobo, na natangay ng lobo, nagtayo ng iba. Parang pari din, pero hindi talaga sila yung tunay na iglesia. Kasi kung titingnan mo sa history, yung simbahan nila, may mga founder na tao. Tingnan mo sa history ng mga circular historical books. Sino ang founder ng Roman Catholic Church? Magbasa tayo ng mga historical. Pinakita na natin ang talata sa Bible na hindi talaga matatalikod ang iglesia at palpak ang interpretation na tumalikod ang iglesia. Hindi ang iglesia ang tumalikod, kundi ang mga membro tatalikod. Bakit sila tumalikod? Naguyo. No? Mayroon kasi papasok na lobo sa simbahan, sa iglesia, at tatangayin ng iba. Yung iba naman nagpatangay. Sa Juan 2:9, Juan 2:18-19, sila yung mga tinatawag na mga anti-Kristo. No, yung mga
mga akala na kasama natin pero hindi pala mga kasama natin. Kasi kung kasama pa sila natin, mananatili sana silang kasama natin. Pero dahil hindi sila sumama sa atin, nagpapatunay na sila ay hindi kasama natin. Kaya tinawag sila na mga anti-Kristo. Yung mga humiwalay sa simbahan, mga anti-Kristo yon. Ang simbahan na natili yan sa samahan ng Panginoong Jesucristo magpakailanman. Question, anong simbahan yun according sa history? O basahin, titingin tayo sa history ha. Tingnan natin ang history. Unahin natin ang itong sa Baptist na historian, no? Basahin natin ha. According sa mga Baptist na theologian, historian, scholar, sino ang founder ng Roman Catholic? O, basahin natin kapatid. Asaan na yung hinahanap ko pa yung yung reference ko. Ito. Ayon sa isang Baptist, sino ang founder ng Catholic? Wait lang kasi medyo naglo-loading pa. Kapatid, no? Basahin natin sino ang founder ng Catholic. Ay, pakita ko sa iyo, mga kapatid, ha? Ayan, basahin natin. Roman Catholicism is by far the largest of the world religion with a global membership of over 1.1 billion souls, or approximately 1/6 of the world's population. Roman Catholicism traces its roots back to the original Christian community founded by Jesus Christ. Sinong nagsabi nito? Si Ergon Canner. Anong aklat? Popular Encyclopedia of Apologetics. Sino ang author? Ergon Canner. Ano siya? Southeastern Baptist Theological Seminary. Isa po siyang Doctor of Theology. Baptist ang nagsabi niyan, pero sabi niya, sino ang founder ng church? Sabi dito, Roman Catholicism traces its roots back to the original Christian community founded by Jesus Christ. Sabi yan kapatid ng Baptist. Ngayon naman, dahil ikaw ay naging INC, Iglesia ni Cristo, ni Manalo, basahin natin ano ang sinabi ng talataan o lathalain ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sino ang founder ng Katoliko? At ang Katoliko ba ay sulpot? O siya ang talagang iglesia na itinatag natin Panginoong Kristo? Basahin natin ang pahayag ng mga Iglesia ni Cristo kapatid. Pakita ko sa iyo ano ang sinabi ng Iglesia ni Cristo na sa kanilang lathalain ito. Sabi sa Pasugo, August 1988, page 6, ano ang sinabi dito? Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ano daw sabi ng INC, yung kanilang basahin na kinaaniban mo ngayon, Brother Juan 19? Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion. So conclusion na to ng mga taga-INC that the true Church of Christ is the Catholic Church. Sabi nila yan ha. Sabi ng mga taga-INC yan. Ano pang sinabi nila? Basahin pa natin yung iba. O ito. Sabi pa ng mga INC, sa Pasugo, March 1995, page 8, ano sabi? The Church of Christ has totally become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. So yung salitang Church of Christ pala ay Katoliko din. No? Dahil historians continue to treat both as synonymous. So synonymous yung Roman Catholic at yung Church of Christ na mababasa sa Bible, Romans 16:16, synonymous daw yun. Ano bang ibig sabihin ng synonymous? Parehas lang. So yung Church of Christ na mababasa sa Bible at yung Roman Catholic Church is synonymous. Ibig sabihin parehas lang na iglesia yun. Isa lang yun. Roman Catholic, ang nagsabi sino? Ang iglesia ni Cristo. Ano pa mga sinabi nila dito? Actually, ang dami nilang lathalain dito, no, na iglesia Katolika talaga
ang tunay na iglesia. Ngayon naman sa mga standard historical books basahin natin ang standard historical books katulad ng halimbawa itong ang dami nating ito na lang muna itong sa Grolier Encyclopedia. Standard to. Ibig sabihin ng standard, lahat ng tao tanggap ang aklat na ito. Anong sabi dito? Catholic Church from Greek Catholicos, universal, general. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Sino ang founder? Jesus Christ. Tingnan pa natin. Sa isa pang standard reference. Ito naman ay sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, internationally accepted standard reference used primarily in schools. So, ginagamit pa ito sa eskwelahan. Anong sabi dito? Roman Catholic Church. The history of the Catholic Church began in an upper room in Jerusalem about 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. The church described to be the society that Jesus founded. Anong simbahan ang Jesus founded? Roman Catholic Church. Ano pa? Basa pa tayo ng iba. World Almanac and Book of Acts 2016. Anong sinabi? Roman Catholic, founded by Jesus, who named St. Peter the first vicar, developed in the early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in 4th century. Who was the founder of the Roman Catholic Church? Jesus, according sa World Almanac and Book of Acts. Ano pa? Ito naman, International Encyclopedia, Volume 20, page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparably to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Sino ang founder ng Roman Catholic Church? Jesus Christ. Ano pa? Pero standard to, kapatid. Binasa na natin to kaganina. Ito naman. Ano naman to? Young Students Learning Library Encyclopedia, Volume 17, page 261. Roman Catholicism, the largest of the Christian denominations in the Catholic Church. As an institution, it has existed since the 1st century AD. For the first 1,000 years, all Christians belongs to the Catholic Church. Yan, nag-umpisa nung unang siglo pa, 1st century AD, no? Ano pa sabi dito? Page 287. Roman Catholic Church, the history, binasa na pala natin to kaganina, no? Society that Jesus was founded. Okay, so yan lang yung mga history books na meron tayo dito, kapatid, no? So napakalinaw. Ayon sa Bible, the church will be abide by Christ till the end of time. No, Matthew 28:19-20. Alalahanin nyo na ako'y isa sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya hindi pwedeng magkamali ang ating Panginoong Jesucristo, kapatid. Kasi kung paniniwalaan natin ang sinabi ng mga ibang sekta na tumalikod, ang iglesia lumabas, sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sasamahan niya till the end of time. Tapos ang sabi ng mga nagsulputang sekta ngayon, tumalikod daw. Ibig sabihin, hindi sinamahan ng ating Panginoong Jesucristo yon kung tumalikod nga. Di ba? Kaya mali ang paratang, hindi lohikal ang paratang. Ginagamit lang nilang sandata para malingla ang mga Katoliko at mapaanib sa kanila. Okay? So, yun, Juan 19. Sana nasagot ko ang katanungan mo at nawa, kapatid, sa susunod, pumasok ka dito sa Zoom para magpahayag sa amin dito, no, about sa iyong faith. At sabi niya dito, salamat po Kuya Kajunre, lalong lumiwanag sa isipan ko pagdating sa tunay na relihiyon at lalo na po akong nasasabik sa tunay na pagsamba. Appreciated ko po yung binigay niyong oras sa akin. Salamat po. Kapatid, salamat sa Diyos, hindi sa amin.
kami ay mga aliping walang kabuluhan, kapatid, no? ang sa amin lang ay kung ano lang yung katotohanan na alam namin, isinishare lang namin sa iyo, kapatid, kaya magpasalamat ka sa Diyos dahil siya ang nag-guide sa iyo para mapunta dito, no? Ito kasi ang sinabi ni Panginoong Jesucristo, kapatid, sa Juan 10:16. Siya mismo ang maglilid sa mga sa kanya na wala sa kanyang kulungan. Ito ang sinabi ni Panginoong Jesucristo. Mayroon akong iba pang mga tupa. So isa ka dyan sa tupa niya, kapatid, na wala sa kulungan ito. Ibig sabihin wala pa sa Catholic Church. Kinakailangan sila'y ipasok ko. Sino ang mapapasok sa iyo, kapatid? Ko, ang Panginoong Jesucristo ang magpapasok sa iyo at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang nakatid sa iyo dito, kapatid, sa punto por punto, ang Panginoong Jesucristo. Kasi nakita niya sa puso mo yung iyong desire, yung burning desire mo na mapaanib sa kanyang iglesia. Kaya, ibinigay kanya sa amin para kami ang magpaliwanag sa iyo. So, hindi galing sa amin to, kapatid, galing sa simbahan. So, pasalamatan mo ang Diyos, kapatid, at sana makausap ka namin ng personal, bro, no? Sana isang araw makapag-upload ka ng Zoom meeting o Zoom app para makapasok ka dito sa punto por punto para ikaw mismo ang magpahayag ng journey mo, bro, at kami makikinig lamang sa iyo, kapatid na Juan, ha? Sana, kapatid na Juan, isang araw makausap ka namin ng masinsinan. Brother Angel?